So ayan, magandang hapon po ulit sa inyong lahat, no. This is Chari Mar Flores po, ang inyong licensed broker. So nandito po tayo ngayon sa The Park at Lipa, dito sa Barangay Bulbok, Lipa City, Batangas, no. So ang project na tinitingnan natin po ngayon ay more on townhouse po yung ino-offer natin. So pansin nyo ay magkadikit po siya, no. So model unit po ito. Townhouse siya pero 3 bedroom unit po, at saka complete finish na po yung bahay na to, no. So kumbaga kapag lilipat po kayo, wala na po kayong masyadong iisipin pa, kumbaga mga personal na gamit na lang po talaga. So ang kagandahan pa po nito, aside sa complete turnover siya, ay meron na po siyang parking na kasama. So kung may sasakyan po kayo, hindi na kayo mahirapan na kung saan mag-park kasi meron po siyang provision para sa parking. Dito po muna pala tayo sa end unit. Ito po, nasa harap nyo, end unit po ito. Nasa 3 million po siya yung starting price natin, until September 30 po, kasi meron tayong changes sa price pagdating ng October 1 po. So ganun naman talaga, diba, kapag property ay always nag-a-appreciate yung value natin over time habang natagal. So lalo na po ito kasi marami na po tayong development, meron ng kalsada, meron ng entrance. Ayan, so as you can see, develop na po yung area. Ayan, so going back, so ito po yung magiging parking area para sa end unit, no. Ayan, sa likod naman tayo. So may space pa po dito sa gilid para kung gusto nyo maglagay ng garden, ano. So pansin nyo, yung bahay po na to, townhouse, ay napakarami pong bintana, no, para po magkaroon tayo ng proper ventilation, hindi mainit po sa loob ng bahay. So ang boundary nya naman po dito sa likod na part ay dito po sa portion po na ito. Ayan, so hanggang dito po sa gilid. Ayan, diretso po doon. So kung gusto nyo po na ang kitchen nyo po ay dito sa likod, pwede po dyan na lang po gawin niyo. Tapos sa side na to, pwedeng service area. So depende po yun sa inyo kung paano yung gagawin nyo. So sa likod po ay meron din po siyang bintana, no. Ayan. So tara sa loob. So ang project po na to ay pwede sa Pag-ibig, pwede sa bank, pwede siya sa National Home Mortgage Financing po. So kayo po yung mamimili kung alin yung papasok nyo dun sa monthly po na kaya nyo po. So ito tayo sa loob. So kung ano yung nakikita nyo po dito, ganito po yung turnover mismo ng bahay po. So finish na po siya talaga. So ang main door natin ay wood panel po siya, no. So hindi pa nga lang po ito talaga tapos na tapos, no. Pero makikita nyo na yung size ng bahay. So ang magiging living area nyo po ay dito sa area na to. So naka L shape siguro po na na sofa, no? Tapos yung TV nyo ay dyan po sa area na yan. So yung hagdanan po natin ay simento po yan, tapos pinatungan po ng vinyl po. Tapos sa magiging natin, dining area ay dito na po sa area na to. Ayun, pwede po dito sa area na yan. So mataas yung ceiling natin, ano. So kung gusto niyo po magpa-design pa ng ceiling ay pwede rin po. So napaka aliwalas tingnan ng bahay natin kasi gaya ng nasabi ko kanina ay napakarami nating bintana. So kumbaga kahit wala pang ilaw na naka-on ay maliwanag na sa loob ng bahay. So ito yung kitchen area natin, ano. So ang kitchen area natin ay ganyan na rin po yung turnover, may mga cabinets na. Pero yung sa counter po natin ay tiles lang po siya. Ito po kasi ay naka-granite yung gamit natin, no? Kasi model unit po ito.
So ito po ay hindi kasama, pero itong ano po, sink po natin at saka yung materials po na gamit natin ay ganyan na po mismo. Tapos may bintana siya dito. Tapos ito yung breaker, yung control para po sa kung halimbawa po ang papatayin nyo lang po is yung ground floor, lahat ng mga aircon or mga lights lang naka-on, makokontrol nyo po yan. So yan, so dito tayo sa likod na portion. So panel door din po yung back door natin, ano. So ito yung sinasabi ko kanina na yung kitchen nyo ay pwede nyo pong ilagay dito instead na nandito sa loob. So kung maglalagay kayo ng kitchen, pwedeng sa area na to. Tapos ang service area nyo is doon naman sa part na yun, sa gilid. So lagyan nyo na lang ng separation siguro po. Alright, so dito naman tayo sa CR sa baba. So dalawa po yung CR natin, no, sa end unit. Isa sa baba, isa sa taas. Tapos ito po. Ito yung meron siyang ganito na style, ano. Tapos yung sa ilalim ng hagdanan po ay storage area pa po siya. So para ma-maximize po yung space po. So kung meron kayong mga anik-anik na gusto itago, ay pwede po dito para po malinis tingnan yung unit. So ito yung CR sa baba. Ayan. So as is din po ito, no, ganito na rin po yung turnover natin. So hindi pa po siya tapos na tapos, no, kaya mapapansin nyo wala pa po yung mga ibang mga accessories na nakalagay. So ang floor area by the way po nito ay 65.5 square meters po, no. Tapos ang lot area naman po natin minimum po sa end unit ay nasa 63 square meters po. So let's go sa taas. So pagkaakyat natin ng hagdan, hindi siya masyadong makipot, no, kung mapapansin nyo maluwag po siya. So kung mag-aakyat po kayo ng gamit ay hindi po mahirap. So pagkaakyat ng hagdan, ito yung toilet natin. Ayan. Ito yung actual turnover ng toilet po natin. So lalagyan pa po nila ito ng ng para sa shower po, hindi pa lang tapos talaga. So yung CR, magiging CR po natin, magkaroon kasi ng konting renovation, konting changes, no. So mas lalaki po dito yung CR sa taas po. So ayan. So mataas yung ceiling sa hagdanan, no, pagkaakyat. So pwede kayong maglagay ng chandelier dyan. So by the way, yung lights natin ay hindi po ganyan, no. Simple receptacle lang po para sa bulb light yung meron tayo sa actual turnover. Ano lang po ito, model unit lang po kasi siya. Kaya in-upgrade po yung mga lights na gagamitin. So pagkaakyat ng hagdan, meron po tayong hallway, no. So yung hallway po na to ay maluwag. So I think pwede pa kayong maglagay ng upuan dito sa gilid, no, para po ma-maximize nyo yung space. Kaya para hindi na po kayo kailangan na bumaba lagi, no, kung gusto nyo mag-relax. So ito yung first room sa taas pagkaakyat. Ayan. So dalawang bintana po, no, sa sa first bedroom. So napaka maaliwalas, maganda tingnan. So yung cabinets po ay hindi po siya kasama. So model unit lang po kasi ito. So idea lang po yan para magkaroon kayo ng idea na kung saan pwede yung cabinet ilagay. So dito naman tayo sa second bedroom sa taas. So ayan, so dalawa rin po yung bintana niya. Tapos meron din po siyang cabinet na nakalagay for idea lang po siya. So mataas yung ceiling natin again, ano. So pwede kayong maglagay ng design sa cabinet, design sa ceiling kung gusto niyo po. And lastly ay yung master's bedroom. So ito po yung master's bedroom natin. Napakaluwag ng master's bedroom natin, ano. So yung tiles natin ay gano'n na rin po yung actual turnover, no.
So, maganda yung tiles na gamit. Ayan. So, para sa akin, sa halagang 3 million po na bahay po, kahit pa umabot po ito ng 3.5 million, ay sulit pa rin po ito in terms sa ano no, sa layout, in terms sa turnover, finish. Tapos ano rin po tayo dito, buhos din po yung construction ng bahay natin, kaya alam nating matibay. Mamaya papakita ko po sa inyo kung gaano ba kakapal yung mga ano natin ano, sa baba. Ayan. So ito po yung sa balcony niya. So ang balcony po natin ay nasa master's bedroom po ano. So by the way, yan po yung road na yan. Yan po yung F. Rodelas Road no, sa Barangay Bulbok. So maliit lang yung balcony natin pero okay na siya no, para may breathing area pa rin po kayo right after ano. Kasi syempre mas gusto natin na open air lang tayo. So pwede nyo na lang buksan yung sliding door natin ano. Tapos pwede kayo maglagay ng mga halaman dito for added na ano green sa loob ng unit nyo. Ayan. So kahit na upuan lang ay okay na po yan. So napakaganda ng sliding door na gamit no. White na sliding door po siya, kaya nabagay po talaga siya sa mismong unit ng bahay. So kung meron po kayong question with regards sa project po na to, ay mag-message lamang po kayo sa aking Viber, WhatsApp, Telegram na number na 0975-576-0927 po. Or di po kaya sa aking Facebook account na Chari Mar Flores po. Pwede nyo po akong i-search. So, ayan. So, tingnan din po muna natin yung sa inner unit po natin. Ano? So, yung inner unit po natin ay mas maliit lang yung floor area niya. No? So, nasa ino-note ko po dito sa video yung floor area na inner unit po natin. So, let's go muna. So, hindi pa po tapos yung inner unit natin. Ano? So wala pa po siyang tiles at saka mga paint po. Kaya baka di nyo pa po siya ma-appreciate. Pero tingnan natin yung sa structure at saka sa construction niya kung gaano ba siya katibay. So ayan. So ito yung inner unit natin, yung katabi po. So modern Asian pa rin yung design ng mga ng mga townhouse po na to no. Kaya hindi siya luma tingnan, maganda pa rin siya tingnan kapag modern kasi. So ayan. Ito yung pinaka facade ng inner natin. So meron pa rin po siyang parking yung inner natin. So ang parking po nito ay dito po sa area na to. Yan yung medyo pasok po. So hindi po naaarawan yung or open parking yung garahe no. So ito po yung magiging garahe niya. Pero kung gusto niyo naman po na instead na gawing garahe ito ay extension na lang po siya ng living area, pwede rin naman po. So nasa inyo po yun kung paano yung gagawin niyo. Kasi sayang nga rin naman yung space niya. 'Di ba? So ito yung pinaka entrance no sa living. Ayan, so probably po ang magiging living natin dito ay dito sa area na to. So dapat maliliit lang siguro yung gamit na ilagay po natin para hindi po siya masikip tingnan ano. So unless na lang kung bubutasan nyo po yung bintana na to, gawin nyo po siyang sliding door, access po doon sa parking area. Yung parking area po ay ang gawin nyo na po siyang living area, instead na ito po yung magiging living area na. So yun nga lang, mawawala yung sa parking area nyo. Pero suggestion lang po yun. So nasa inyo pa rin yung final decision kung paano yung gagawin. So alright, so ang magiging dining nyo ay dito po sa area na to. Ayan.
So siguro mga 4-seater na dining po ay pwede po dito. Tapos andito yung CR sa baba. So malaki na rin yung CR niya. Hindi pa po gawa ano. Alright, so ang kitchen niya naman ay dito po. Ayan, so same size lang yung kitchen nito dun sa kitchen po dun sa end unit, no? Kaya maayos pa rin naman. Pero kung ako yung tatanungin sa inyo, kung ita-transfer nyo naman yung living area nyo dito sa parking po, so kumbaga mas meron na kayong option po na ang gagawin nyo po dito sa area ng kitchen ay i-transfer nyo na lang po dito po sa likod na portion kasi meron pa naman po siyang space. So hanggang doon po yung space niya pagitan bago yung kabilang unit. So meron ka pang space dito. So pwede pa po maglagay dito ng kitchen. So instead na yung dining nyo po ay dito sa area na to, pwede pong medyo tago yung dining nyo dito na po sa area na yan. So again, suggestion lang para makakuha rin po kayo ng idea. So ang starting price po natin ng inner unit na townhouse po ay nasa 2.6 po sa ngayon po. So gaya ng nasabi ko, magkakaroon tayo ng changes sa price kasi anytime. So kaya as much as possible, kung interesado po kayo sa project na to ay mag-message po kayo agad, no? Always po yan on the rise po. Kaya maganda pong investment ang property. So ang hagdanan po natin ay naka-steel po siya, no? Naka-steel siya, tapos yung steel niya po nilagyan po ng semento bago po lalagyan ng vinyl po. So let's go. Maluwag rin po yung ano niya, no? Yung sa hagdanan niya. So hindi mahirap mag-akit ng gamit. Alright, so dito na tayo sa taas. So meron pa po itong magiging hallway, no? So yung hallway niya po ay doon hanggang dito po. So hindi po pagkaakyat ay kwarto na po siya agad, no? May hallway pa siya. So ito yung CR sa taas. Ayan. So hindi pa tapos. So 3 bedrooms din po yung sa inner natin, ano? So ang first room ay dito po. Yan yung magiging separation nila, yung dalawang poste na to. Yan. So ano naman po ito, no? Complete finish na rin naman po siya. Hindi pa nga lang kasi tapos ito. Tapos yung second bedroom ay dito po, yung separation niya. Tapos ang master's bedroom po ay dito sa area naman po na yan. So ang master's bedroom po yung may access sa balcony. Again, mataas po yung ceiling natin. So kung gusto nyo pong magpa-design ng ceiling po ay pwede po. So gaya ng nasabi ko, tingnan nyo po yung kapal. Mga hollow blocks din po yung gamit natin. Alright, so na malaki rin yung bintana, no? So let's go sa master's bedroom na ayan. So first bedroom. So sliding door po ito dito, no? So yung sliding door po na to ay may access sa balcony. Kasing size lang din po yung balcony nito sa balcony ng end unit, no? So makakapaglagay ka pa rin naman po ng upuan po. Tapos mga halaman po dito sa gilid. Alright, so that's it. So kung gusto nyo po ang project na to ay message lang po kayo sa akin para po mabigyan po kayo ng quotation based po sa preferred nyo pong financing. So either Pag-ibig, bank at saka National Home Mortgage Financing po. So again, pansin nyo, ito sa pagkaakyat ng hagdan, mataas din yung ceiling height natin, ano? So pwede kayo maglagay ng chandelier dyan. So para mas elegant po siya tingnan. Tapos pansin nyo pa, may pagkaakyat ng hagdan, meron po siyang bintana. Kaya ano po siya, ventilated po talaga siya. So kahit hindi kayo mag-ilaw dito sa bandang hagdanan po sa umaga ay okay lang.
So ayan, dito naman tayo sa commercial area po, ano. So mixed use kasi yung development na to. So yung meron tayong commercial, ang mga commercial po natin ay yung hilera po na to. Punta po doon sa gilid ng Amia Rosa 2 po. So commercial po yung lahat ng hilera po na yun. Mga 15 units po yung meron. Ito po yung commercial na nasa gilid po ng entrance natin. Ay office area po namin yan. So ayan, ito yung pinaka entrance nya. So napakaganda tingnan ng entrance, no. Napaka elegant. So ito pong ano na to, road na to, papunta po yan ng Amia Rosa 1 at saka sa bayan po. Dyan po yung way. Alright. So patapos na po yung entrance natin. So itutour ko lang kayo sa area ng main road, no. So para sa akin, kung ako yung ilalagay ko yung sarili ko as buyer dito, okay na to sa akin na ganitong price ng bahay, no. Kasi kung nakapag ano po kayo, nakapag-inquire na po kayo ng mga ibang property dito sa Lipa, ay wala po kayong makikitang between 3 million to 3.5 million na townhouse po na 3 bedrooms na complete turnover na po siya. Tapos ano pa siya, kumbaga meron pang sariling parking. Kasi madalas po ng mga townhouse na ino-offer po dito sa area po ng ng Lipa ay bare finish lang po talaga siya. Tapos ang kagandahan pa nito, maliit lang yung community pero kumpleto po tayo sa amenities. So meron tayong swimming pool, basketball court, tapos children's playground, kumpleto po tayo. Tapos ang kagandahan pa po nito, ang project po kasi na to ay napakalapit lang po sa mga establishment kasi nasa center po tayo ng Lipa po. So isang sakay lang po tayo papuntang De La Salle, Lipa, tapos Robinsons Lipa, Mary Mediatrix Hospital at saka po ibang establishment po sa sa bayan po mismo ng Lipa. So ayun. So dito na po tayo sa kabuuan, no, bandang gitna tayo ng pinaka property po. So marami-rami pa po tayong unit na ma-offer dito. Kaya as much as possible, kung gusto niyo na po makakuha dito ng mas mababa pang price, ay mag-invest na po kayo. So yun lang po. Maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang suporta. This is Charimar Flores, ang inyong licensed broker. Thank you and God bless.